Ika-18 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat itong sabihin ng lalaking walang braso na huwag mo akong hawakan. Umubo ito habang tumatawa, na makikita naman siya na naiisip ang sasabihin na Mister hindi ko dinala ang aking espada, dapat ko bang gamitin ang hairpin na ito? At ang isa namang naiisip niyang gawin na sinabi niya na oo nga pala, may mga bantay. Kakainin ko na lang ang mga dates ko. Balik sa lalaking walang braso na nakatingin ito sa gilid na sinasabi na isang linya lang ang sinabi ko. Lasing na agad ang tingin mo. Ayaw mo na bang makipag-usap sa kapatid mong ganito kapangit? Kung ganun, sana dila na lang ang pinutol mo imbes na braso ko. Naiinis itong nakatingin na sinasabi dito na Ilchuan. Nakikita kong marami kang kinikimkim na emosyon. Na sumagot ito sa kanya na hoy, hoy. Nagbibiro lang ako, bakit ang seryoso mo? Na tumugon ito sa kanya na huwag kang magbiro tungkol sa ganyang bagay. Dagdag pa nito na tumingin dito na sinabi niya na Mister, sana hindi ka nagalit kasi napag-alitan kita. Ikaw, isa sa magkakapatid na Namgang. Ano na nga ulit ang pangalan mo? Tumugon ito sa kanya na Namgang Jin. Na makikita siya na muli na namang napabulong na sinabi sa isip ng isang maliit na version niya na ganun pala. Pinutol ng kapatid niya ang braso niya. Pahingi naman ng ilang dates dyan. Na sinabi naman ng isa na dapat pakinggan natin ang magkabilang panig. Nagiinuman sila ngayon, pero baka aksidente lang ito. Na sinabing muli ng putol ang braso na tama. Namgang Jin, sinasabi nilang mas magaling ka raw kaysa sa kapatid mo. Na tumugon ito na syempre hindi. Hindi ko siya kayang tapatan. Tumawa ito na tumingin sa kanyang sinabi na baka sinasabi mo lang yan kasi nandito siya. Napasigaw ito na sinabi na hoy. Ano bang pinagsasasabi mo? May problema ka ba sa akin? Napasabi ang lalaking putol ang braso na oops, mukhang nakalimutan kita. Hindi ko man lang napansin na naandito ka pala. Sabay malakas itong tumawa, na ibinulong pa nito kay Namgang Jin na pakiramdam. Ko pinapahirapan ka ng kuya mo. Laging mas pabor ang mga panganay, hindi nila maintindihan ang hirap nating mga sumunod lang. Na ito ay nakatingin lang ng seryoso sa kanya. Habang dumaan ito sa gilid ng kanyang kapatid tumingin ito na sinabi na tama ba ako, kuya? Dagdag pa niya na Master Namgang, pakiusap, protektahan mo ang kapatid ko sa abot ng makakaya mo. Natumugon itong sinabi habang bahagyang yumuko na syempre. Ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Kinuha nito ang alak sa lamesa habang sinasabi na hindi tulad ko na may kapansanan. Siya ang panganay at ang pag-asa ng aming angkan. At nagpatuloy na ito sa kanyang pag-alis habang tumatawang sinasabi na sige, mauna na ako. Mag-enjoy kayo. Aalis na ang lasing, ayon sa kagustuhan mo, kuya. At lumipat ang eksena na makikita ang dalawang espadang tumusok sa lupa habang may nagsasalita na sinabi ni Master na huwag kaming makialam. Na sinabi ni Moon na nakatingin sa dalawang espadang nakatusok sa lupa na kaya kailangan ko itong gawin mag-isa. Tumingin sa nakatalukbong na lalaki sinabi pa niya na ibigay mo sa akin ang mga sandata mo. Tumugon ito habang nakayukong sumuntok sa palad na ano bang balak mong gawin sa kanila. Kailangan naming malaman, na sinabi sa kanya ni Moon na iniutos sa atin na wala ni isang kaluluwa ang dapat makalabas ng nayon. Yun ang utos na natanggap natin, tama ba? At pagkatapos hinawakan ng espada nito sa tagilirang sinabi na babaliwalain mo ba ang utos ni Master? Binubunot ang mga espada nito habang sinasabi na hindi ka pwedeng umalis sa lugar na to hanggat hindi mo natatapos ang iyong tungkulin. Makikita ang mga ito na mga bubunot ng espada na sinabi sa kanila ni Moon na ganun pala. Mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Dagdag pa niya na parang ang totoong misyon niyo ay tanggalin ako kung hindi ko susundin ang utos. May mga tingin siyang malamlam na sinabi pa niya na mas mabuti sigurong ibalik niyo na ang mga espada niyo. Wala akong balak sumuwi kay Master. Na makikita na, ibinalik na ng mga ito ang espada sa kaluban, at pagkatapos binunot niya ang kanya habang ibinato ang mga espada sa kanya, hinimas niya ng dalawang daliri ang espada habang sinasabi na sino ngayon ang pinuno ng nayon, at ilan ang kailangan kong patayin. Tumugon ito na isinuksok ang espada sa kaluban na ang pangalan niya ay Jokbo. Sinabi sa amin na 37 lang ang nakatira roon, na winasiwas niya ang kanyang espada sa harapan. At sinabi niya na para labanan ng isang tulad ni Jokbo. Mukhang kakailanganin ko ang tulong niyo. Na tumugon ito na sabihin mo lang kung anong kailangan naming gawin. Gagawin namin ang kahit ano para maisakatuparan ang utos. Makikita ang mga mata niyang ang tapang ng tingin na nakakakilabot.
Na sinabi niya na ang problema, hindi pa ako kailanman nakapatay ng tao. Dagdag pa niya na nagulat ang isang ito sa narinig na kung ang unang mapapatay ko ay isang sibilyan, baka matroma ako. Kaya gusto ko munang subukan pumatay bilang eksperimento. Naglabas siya ng enerhiya na sinabi pa niya habang nakatutok ang espada na kaya ilan sa inyo ang pwede kong gamitin para sa pagsubok ko. At lumipat ang eksena dito na napalingon nito na sinabi na anong meron sa atmosfera na to. Bakit parang ang bigat ng paligid? At sinabi sa kanya na yun ang pangalan mo. Di ba? Marami na akong narinig tungkol sa'yo, pero ang pagiging kalmado mo sa harap ng madla ay kahanga-hanga. Tumugon siya na salamat sa maganda mong sinabi. Sinabi pa nito sa kanya na narinig ko na may isa ka pang kakaibang talento, tama ba? Sumagot siya na wala naman akong taglay na anumang dakilang talento. Napatingin sa kanya ito hawak ang baso ng alak na sinabi na marunong ka pa pala bukod sa pagkanta. Ano yun, nang eksakto? Pakita mo naman sa amin. Na sinabi naman ng kapatid ni Namgang Jin na iba ang talento niya. Ang tanong lang, ipapakita kaya niya sa atin ang sayaw niya? Humawak sa kanyang dibdib na sinabi na mga chismis lang yun. Sa totoo lang, natatakot akong sumayaw. Baka masira ko pa ang gabi ninyo. Muli na namang sinabi sa kanya ng kapatid ni Namgang Jin na sabi nila, ang mga taong dumadayo sa tavern na to ay sabik na sabik nang makita si Yunbing sumayaw, sa sobrang tindi ng pakiusap nila, pati langit ay naririnig na raw ito. Hawak ang baso ng alak sinabi sa kanya nito na kung ganon, gusto ko ring makita. Medyo curious na din ako. Tumawa ang katabi niya at sinabi na kung kasing ganda ng sabi-sabi ang sayaw mo, bibigyan kita ng napakagandang gantimpala. Napahawak siya sa labi, na sinabi niya na magandang gantimpala. Talaga ba? Kapag mga taong mataas ang katungkulan tulad niyo ang nagsabing napakagandang gantimpala, mapapaisip tuloy ako kung kaya ko bang maabot ang inaasahan niyo. Dagdag pa niya na ano bang ibig mong sabihin sa napakagandang gantimpala, sabihin mo nga ng malinaw. Napabuka ng mga kamay ito na tumawang sinabi na ang talino mo talaga. Mukha ka lang bata, pero kahit ang matatandang bruha ay may iyak sa'yo. Sumusuko na ako sa iyong kagandahan. Hindi ko na kayang maghintay pa sa sayaw mo. Dagdag pa niya na hindi ko inakalang makikipagtawaran ako sa isang batang babae. Sige na, bibigyan kita ng 10 gintong barya. Na napatawa naman ito sa kanya, na napasabi sa isip na ang tuso mo pala. Mas malupit ka pa sa matatandang bruha. Na pumalakpak siya na masayang sinabi na sige na nga, kung ganon. Pagkapalakpak niya lumabas ang mga taong ito na may mga hawak na instrumentong sinasabi sa kanilang isip na bakit niya tayo tinatawag. Ang sakit na ng mga binti ko. Hindi na ako makatayo. Ang pinakamaganda mong gawin ay bayaran kami. Bigyan mo man lang kami ng kaunting pera, buiset. Tumayo siya na yumuko ng bahagya na sinabi na sabi nila. Ang masarap na steak ay gawa sa dekalidad na bigas, at ang magandang sayaw ay nabubuo sa magandang tugtugin. Kaya nais kong hilingin sa ating mga kilalang music hero na tugtugin ang hungbo. Na napasabi pa siya sa mga tumutugtog na tumugtog kayo ng maayos, at bibigyan ko kayo ng tip depende. Sa dami ng daliring itataas ko. Hungbo ay isang tradisyonal na katutubong awitin mula sa Korea. At 3 daliri ang itinaas niya na kumikinang ang mga mata ng mga ito nang makita. At napasabi ang matandang tagatugtog na ito na matagal-tagal na rin mula noong huli naming tinugtog ang hungbo, pero dahil maganda ang ibibigay mo, sisikapin naming galingan. Naglakad na siya pagilid na sinabi niya na maghahanda na ako, para sa pagsisimula ng sayaw. Napasabi naman ito habang naiisip nila na ang gintong pakpak na bumabalot sa isang nyebeng gabi. Na napabuka naman ito ng palad na sinabi niya na nag-iba agad ang atmosfera sa umpisa pa lang. Mukhang hindi na tayo maghihintay ng matagal. Na nakatingin ang mga ito sa kanya na pinaikot ang tela sa kahoy. At pagkatapos ay hinawakan ng isang tela na may nakakabit na bell. At mula sa itaas ay itinapon niya ito. Pagkabagsak ay nagsimula ng tumugtog ang mga ito. Nagulat naman ang mga ito na napatahimik. At dito na po nagtatapos ang 18 kabanata. 19 na kabanata, sa pagpapatuloy. Nagulat ang mga ito na tahimik na nanunood. Nang bumaba siya mula sa itaas gamit ang telang inihagis niya sa ibaba na umiikot na padaos-os. Na nakangiti siya habang pinapaikot ang mga tela sa hangin. Nakababa na siya sa sahig na nakahawak sa tela at ang kanyang palda ay sumasabay sa kanyang bawat galaw.
na ang mahabang tela na nakatali sa itaas ay makikita. Na makikita ang matanda na patuloy na kinakalabit ang mga kwerdas ng kanyang kayajim. Na siya ay nakapikit na sumasabay sa tunog na inilalabas nito. Sa patuloy niyang pagsayaw biglang may lumalabas na pakpak ng ibon sa kanyang itaas na kumikislap. At lumipat ang eksena sa malakas na paghampas ng espada ni Moon at ang mga enerhiyang kulay pulang matitilos ay kasabay nito na tatama sa taong nakatalukbong. Hinarang ito ng espada na makikita sa pagtama nito ay nagkaroon ng tila kidlat. At ilang sandali pa ang espadang pinangharang ay unti-unti nang bumibitak na may madilim na ekspresyon siya ng muka. At sa sandaling yun tuluyan ng nahati ang espada nito. Pero hindi rin basta-basta ang lalaking nakatalukbong na mabilis na iniliyad ang katawan upang maiwasan niya ang paghiwa ng espada sa katawan niya. Nanlaki ang mata nitong hindi makapaniwalang pinagpapawisan. At makikita ang kanyang espadang naputol ay umikot sa ere paitaas. Napasimangot na lang ito ng muka nang bigla itong may naramdaman. Ang espada pala nito ay mabilis na tumusok sa katawan nito na tumagos sa likuran. At mula sa kanyang bandang likuran makikita ang isang lalaking nakatalukbong na mabilis na pasugad sa kanya. Mabilis niyang hinugot ang espada at humarap dito. At nang isakto na nitong itutusok ang espada sa kanya agad na bahagyang iniwas niya ang kanyang katawan dahilan ng hindi pagtama ng espada nito. Habang nakatagilid, agad na itinusok ang kanyang espada sa lalaki na nagkasalubong ang kanilang espada na makikita ang mga dumadaloy na enerhiya na nagmumula sa mga ito. At pagkatapos agad siyang tumalon sa ere at umikot sa harap ng lalaking nakatalukbong. At nang nakabawi na siya ng posisyon sa ere, pamatong ito sa espada ng lalaking nakatalukbong na nakatutok ang espada nitong naglalabas ng pulang enerhiya. At pagkatapos mula sa isa niyang kamay ay naghagis ito ng bagay na umiikot sa hangin. Na dalawang paa na niya ang nakapatong sa espada. Mabilis namang napadistansya ito habang nakasimangot. At mula sa itaas makikita ang itinapon niya na mabilis na gumuhit pa ibaba. At umiikot ito nang mabilis na makikita ang mga dugo dito. Na makikita ang damuhan ay namatsahan ng dugo na nagtatalsikan dito. Patuloy pa din sa pag-ikot ang bagay na ito na pinabalik na niya sa kanya. Nakatingin siya sa gilid habang ang umiikot na bagay ay makikita sa itaas ng kanyang kamay. At pagkatapos itinuro pa ibaba ang daliri na pinabalik na niya ito sa kanyang looban ng manggas na mapapakinggan ang kalansingan na nagmumula dito. Binitawan ng mga nakatalukbong na lalaki ang kanilang espada na mabilis namang iniluhod ang isang tuhod nito habang sinasabi na sana ay sapat na ito para sayo. Nababahala kami na baka nasasayang lang ang lakas mo. Pero kung kulang pa sayo ang dugong yun, ikinagagalak naming ialay ang aming mga ulo at palamutian ang nayon gamit ang aming dugo. Dagdag pa ng mga ito habang iniluhod din ng isang tuhod na sinigaw na pakiusap, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa amin. Tapusin mo na agad. May malamlam itong mga mata na sinabi niya sa mga ito na grabe, ang cute nyo naman, naiyak na tuloy ako sa sobrang kadramahan nyo. Napatingin siya sa gilid ng tahimik, na nakita niya ang mga lalaking pinaslang niyang nakahandusay. Makikita na hawak niya ang kanyang espada. At pagkatapos hinawakan niya ang kanyang espada ng mahigpit. Lumapit siya sa isa at hinawi ang telang tumatabon sa mukha nito. Na sinabi niya na sino ito. Mabilis itong tumugon na siya po ay si Jurayen. Na sinabi niya na Jurayen, ba ang sabi mo? Na muli na namang sinabi sa kanya ng lalaking nakatalukbong na, kami na ang bahala sa bangkay. Huwag mo nang subukang alalahanin ang pangalan niya kahit pa siya ang una mong napatay. Hindi siya karapat-dapat sa oras mo, katulad lang siya ng iba. Pagkatapos magsalita nito tinitigan niya ang lalaking nakatalukbong, na ibinaling ang katawan habang patuloy pa din siya sa pagtingin dito. At pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad. Balik kay Ryo na patuloy sa pagsasayaw na itinaas ang isang kamay at ang isa ay hawak ang kanyang palda. Na makikita ang pakpak ng ibon sa kanyang likuran na lumiliwanag. Pagkatingkayad ng isa niyang paa agad na tumunog ang bell na nasa kanyang paa. At pagkatapos ay tumalon siya habang ang mga daliri niya sa paa ay pinatigas. At mula sa ere ang kanyang katawan ay bahagya niyang inihiga at ang telang hawak niya ay pinapaikot niya sa hangin. Napahawak sa bibig ito na napalaki ng matang mahinang sinabi na ang ganda, isang simpleng tagpo ang naging isang napakagandang larawan na inilalarawan ng pag-ulan ng nyebe sa isang madilim na gabi. Diyos ko, lampas pa ito sa kagandahan. Nakangiting nakatingin naman sa kanya ang isang itong binubulong na isang gininto ang ibon sa madilim na gabi.
kay gandang sayaw. Makikita siya sa ere na bahagyang nakaliad ang katawan at ang imahe sa likod ng phoenix ay makikita. At habang makikita siyang sumasayaw na napasabi pa ang mga ito sa isip na misteryoso at kumikislap na mga mata, tunay nga siyang isang gininto ang ibon. At dahan-daang bumabagsak ang tela sa sahig. Nabamuka ang pakpak ng phoenix na siya ay nakapikit na pamatong sa tela. At muling iginalaw ang mga kamay na umiikot, na pinagtabi ang dalawang palad na nakapikit. At dahan-daang umupo siya sa sahig na ang palda niya ay napuno ng hangin na bamilog. At pagkatapos napalagay siya ng kamay sa dibdib na bahagyang itinungo ang ulo na nakangiti. Namuti ang mga mata nito sa kagandahan niya na hindi makapaniwala sa galing niyang sumayaw. At napapalakpak ang mga ito habang sinasabi na hindi ko nga alam kung paano bibigyan ng marka ang sayaw na ito. Pakiramdam ko'y nabuhay ako hanggang ngayon para lang mapanood ang sayaw na ito. At tumayo na siya at iniyuko ang ulo na nakabuka ang mga kamay. At tumingin ito sa pinagtatanghalan niya na nakangising sinabi na mukhang lahat ay nagsasaya, marahil ay dapat akong sumali sa kanila. At dito na po nagtatapos ang 19 na kabanata.